Tahimik lang si Lucas habang bumababa ng van sa harap ng malaking gusali ng Garcia Tech Solution Incorporated. May bitbit na sling bag at brown folder na kanyang requirements bilang OJT. Wala ni isa sa mga empleyado roon ang nakakaalam kung sino talaga siya. Na siya ang kaisa-isang anak ng mismong may-ari ng kumpanya, si Mr. Roman Garcia. Hindi ito trip o kapritso ng isang mayaman. Desisyon niya ito kasama ng kanyang ama na dumaan muna sa tunay na karanasan bago siya turuang humawak ng mas mataas na posisyon. Ayaw ni Lucas ng espesyal na trato. Gusto niyang matutunan ang mga aral ng trabaho sa pinaka-basic na paraan kung paano makitungo sa iba't ibang klase ng tao at kung paanong pinapanday ng hirap ang pagkatao. Pagpasok pa lang niya sa lobby, agad siyang nilapitan ng receptionist na may malamig na tono. "O JT ka? Dito ka muna sa gilid. Busy pa ang manager namin. Huwag kang magulo." Tumango lang si Lucas at umupo sa bench. Nagmasid sa paligid. Tahimik siyang ngumiti. Ganito ang gusto niyang maranasan. Walang privilege, walang special treatment. Simpleng manggagawa. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating ang isang lalaking nasa mid-40s, matangkad, nakamaayos na long sleeves, pero halata ang yabang sa bawat hakbang. Ito si Manager Dario, kilalang istrikto, prangka, at mayabang sa mga mababang empleyado. Tinapunan lang siya ng tingin ni Dario, saka simpleng pinagsalitaan. "Ikaw yung OJT? Huwag ka lang maging pabigat ha. Ayoko lang pasaway." Hindi sumagot si Lucas. Tumango lang siya at tahimik na sumunod. Ramdam niya agad ang tensyon sa paligid. Parang may mabigat na simoy ng hangin sa opisina tuwing dumaraan si Dario. Pero sa kabila nito, hindi siya nagpadala sa takot. Nais niyang patunayan, hindi sa pangalan niya kundi sa gawa, nakarapat-dapat siyang mapabilang sa mundo ng negosyo. Maagang pumasok si Lucas sa opisina kinabukasan. Bitbit niya ang maliit na baon. Nakangiti pa rin sa kabila ng malamig na pagtanggap kahapon. Nakaugalian na niya ang pagiging magalang at positibo. Kahit sa mga pagkakataong hindi maganda ang trato sa kanya. Lumapit siya sa HR desk upang tanungin kung saan siya maa-assign na department. Ngunit, tinuro lang siya sa kabilang mesa na parang wala siyang halaga. Maya-maya, dumating si Manager Dario, nakataas ang kilay, bitbit ang kape, at may kausap sa cellphone. Sa gitna ng usapan, napatingin siya kay Lucas. "Hoy, ikaw na naman? Anong ginagawa mo dyan? Akala mo siguro may assistant ka rito. Tumayo ka nga dyan." Bulyaw ni Dario, sabay turo sa isang bakanteng cubicle na punong-puno ng alikabok at sirang upuan. Tahimik na inayos ni Lucas ang kanyang mesa. Kinuha niya ang basahan at pinunasan ng alikabok. Inayos ang sira-sirang silya at nag-set up ng simpleng notepad sa computer. Ramdam niya ang mga mata ng ibang empleyado. Iba ang tingin sa kanya. Parang walang respeto. May ilan pang ang pabulong na tumatawa habang sinasabi, "Ayan na naman si manager. May bagong laruan." Habang abala si Lucas sa pag-aayos ng mga papel, bigla siyang nilapitan ni Dario. "Bakit nandyan pa yung file na yan? Uutak pa tayo kung hindi mo lang kayang ilagay sa tamang folder? Ang ina, kung hindi mo kayang trabaho mo, umuwi ka na lang sa inyo." Malakas ang boses nito, sapat para marinig ng buong floor. Nanginginig ang kamay ni Lucas pero hindi siya sumagot. Pinigil niya ang sariling hindi mapikon. Isa itong pagsubok. Hindi lang ito basta pagsubok sa trabaho, kundi pati sa kanyang pag-uugali. Alam niyang may kapangyarihan siyang gamitin ng apelyido niya upang agad mapatigil si Dario. Pero pinili niyang huwag. Hindi ngayon. Hindi pa. May dahilan kung bakit siya narito.
At ang unang aral niya sa mundong ito, mas madalas na susubukin ka ng mga taong hindi mo inaasahan. Mainit ang umaga sa opisina. Halos lahat ay abala sa kani-kanilang mga papel, habang si Manager Dario ay nakaupo sa kanyang swivel chair, nakataas ang paa at umiinom ng mamahaling kape mula sa branded tumbler. Habang binabasa ang report sa tablet, intusan niya si Lucas na magdala ng ilang folders sa kanyang lamesa. Agad namang tumalima ang binata. Maingat na kinuha ang mga dokumento. Habang naglalakad si Lucas sa likod ni Dario, nadulas siya ng bahagya sa patak ng tubig sa sahig. Napalapit ang kanyang braso sa lamesa at nadikit ang gilid ng tumbler. Natapon ng kalahating kape ni Dario sa kanyang slacks at bahagyang nabasa ang report nito. Lahat ng empleyado sa paligid ay napatingin. Tila natigilan ang buong opisina. Nanahimik ang paligid. Biglang bumangon si Dario. Galit na galit. "Ano to?" sigaw niya. "Ang ina mo, ganyan ka ba kainutil? Hindi mo man lang tinitingnan kung saan ka dumaraan? Aba, siraulo ka pala eh." At bago pa makagalaw si Lucas, bigla niyang sinabuyan ng natirang kape ang binata. Tumama ito sa puting polo ni Lucas, kasabay ng mga mapanirang salita. Napatigil si Lucas, nanginginig ang balikat. Ramdam niya ang mainit na likido na tumulo sa kanyang dibdib at leeg. Hindi dahil sa init ng kape, kundi dahil sa hiya at panghuhusga ng mga mata sa paligid. Wala ni isa ang nagsalita. Ang ilan ay yumuko, ang iba naman ay nagkunwaring abala sa ginagawa. Isa o dalawa lang ang bahagyang lumapit, pero agad ding umurong nang makita ang matalim na titig ni Dario. Sa halip na magalit o sumigaw, tahimik na kinuha ni Lucas ang tissue, pinunasan ng sarili at dahan-dahang tumango. "Pasensya na po, sir," mahinang sabi niya. Wala sa mukha niya ang galit. Sa likod ng kanyang mga mata ay isang disiplina na pinanday ng tamang pagpapalaki. Isang klaseng respeto na hindi kailanman kayang bilhin ng posisyon o pera. Sa sandaling iyon, may isang empleyado sa likod na palihim na kumuha ng video gamit ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung bakit, pero sa puso niya may nagsabing hindi ito tama. Hindi ito dapat palampasin. Pagkatapos ng insidente sa kape, hindi na bumalik si Lucas sa kanyang mesa. Pumunta siya sa restroom, naghilamos at pinunasan ang nabasang polo gamit ang papel na tissue. Walang luhang tumulo sa kanyang mata, pero mabigat sa dibdib ang sakit na naramdaman. Hindi dahil sa kape, kundi sa pagbabaliwala sa kanyang pagkatao. Isang sakit na mas mainit pa sa likido ng pambabastos. Sa loob ng restroom ay nakasalubong niya ang janitor na si Mang Resty, isang matandang empleyado na mahigit 20 taon na sa kumpanya. "Nak, okay ka lang ba?" tanong nito habang binibigyan siya ng malinis na pamunas. Tumango si Lucas, bahagyang ngumiti. "Ayos lang po, aksidente lang naman." Pero kita sa mata ni Mang Resty ang pagkadismaya. "Alam mo, matagal ko nang kilala si Manager Dario, pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalupit. Pasensya ka na, iho." Hindi na muling binanggit ni Lucas ang nangyari nang bumalik siya sa opisina. Tiniis niya ang mga tingin, ang mga bulong-bulungan at ang awkward na katahimikan ng mga kasamahan. Buong araw siyang nagtrabaho ng tahimik, naglilinis ng mga file, inaayos ang record sheets at tinatapos ang mga ipinag-utos kahit pa walang pakialam si Dario sa kanyang presensya. Nang uwian na, sabay-sabay bumaba ang mga empleyado. Hindi kasama si Lucas. Nanatili siya saglit sa floor. Tinitingnan ang buong opisina mula sa kanyang upuan. Napaisip siya, ilang tao na kaya ang dumaan sa ganitong klase ng pang-aapi? Ilan na kaya ang umalis na lang, walang boses, walang laban? Pero hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Hindi dahil gusto niyang gumanti, kundi dahil may mas malalim siyang misyon. Sa loob-loob ni Lucas, alam niyang hindi ito ang huling pagkakataon na susubukin siya. Pero alam din niyang darating ang araw
na hindi na siya kailangang magsalita pa para marinig. Dahil ang totoo ay laging lumilitaw sa tamang oras. Ilang araw ang lumipas mula nang buhusan ng kape si Lucas. Sa panlabas na anyo, tila wala ang nangyari. Patuloy lang siya sa pagtatrabaho. Maaga pumasok, huling umuuwi, tahimik ngunit masinop. Pero sa bawat sulok ng opisina, naroon ang bulong-bulungan. Hindi may kakailang may tensyon sa hangin, lalo na kapag nasa paligid si Manager Dario. Marami sa mga empleyado ang nakakita sa nangyari, ngunit ni isa sa kanila ay walang lakas ng loob na magsumbong sa HR o magsalita man lang. Lahat ay takot. Si Dario kasi ay kilala sa loob ng kumpanya bilang untouchable. Malapit siya sa ilang board members at sinasabing may kapit sa ilang opisyal sa main office. Kaya kahit anong mali niya, tila walang epekto. Isang empleyado na si Trina, isang junior accountant, ay lihim na nakaramdam ng matinding konsensya. Nakita niya mismo kung paano pinahiya si Lucas. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang kwarto, ulit-ulit niyang pinapanood ang palihim na video na nakuha ng isa pang kawani. Hindi niya alam kung saan ito gagamitin, pero alam niyang may kailangang gawin. Hindi tama to. Mahinang bulong niya sa sarili. Samantala, si Lucas ay patuloy sa kanyang misyon. Sa mga break time, nakikipagkwentuhan siya sa ilang utility staff, sa janitor, sa messenger. Mga taong madalas hindi pinapansin sa opisina. Sa mga simpleng usapan, mas lalong lumalalim ang pagkaunawa niya sa kultura ng takot sa loob ng branch. Marami ang gustong magsalita, pero natutunan na nilang manahimik upang manatili sa trabaho. Hindi alam ng lahat, may ilang araw na rin siyang hindi sumasagot sa tawag ng kanyang ama. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil gusto muna niyang unawain ang buong sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Sa puso ni Lucas, buo na ang pasya. Hindi niya kailangang gumanti. Kailangan lang niyang ipakita kung sino siya. Hindi sa apelyido, kundi sa sakripisyo. Gabi na sa bahay ni Lucas. Tahimik ang paligid habang kumakain sila ng hapunan ng kanyang ama, si Mr. Roman Garcia, ang respetadong CEO ng Garcia Tech Solutions. Sa loob ng tahanan, malayo ang itsura ni Roman sa pagiging makapangyarihang negosyante. Isa siyang simpleng ama na may malasakit sa anak. Pansin niyang tahimik si Lucas habang sumusupo ng kanin. "Anak," mahinang sabi ni Roman habang inaabot ang tubig. "Kamusta ka sa OJT mo? Mukhang tahimik ka nitong mga araw." Tumingin si Lucas sa ama. Sa wakas, alam niyang oras na para magsalita. Wala sa tono niya ang sama ng loob pero tagos ang bigat ng kanyang mga salita. "Pa, pinuhusan ako ng kape ng manager sa branch. Minura din ako, harap-harapan, sa harap ng ibang empleyado." Mahinahon niyang pakayag. Napapitlag si Roman. Bahagyang napaangat ang kilay. "Ano?" tanong nito. Nanginginig ang tinig. "Sinong gumawa niyan?" Tiningnan lang siya ni Lucas. "Ayokong pangunahan ka pa, pero gusto kong maranasan ko muna kung paano ginagalang o hindi ginagalang ang mga simpleng tao sa kumpanya natin." Sandaling natahimik si Roman. Hawak pa rin niya ang kubyertos, pero hindi na kumakain. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya inaasahan na sa mismong kumpanya na itinayo niya sa prinsipyo ng respeto at malasakit ay may ganitong nangyayaring pang-aabuso. "Anak, pasensya ka na." Mahinang bulong niya. "Kung alam ko lang." Tumayo si Roman. Kinuha ang telepono at tila may tinawagan. Ngunit pinigilan siya ni Lucas. "Wag muna ngayon pa. Pabayaan mong makita mo rin kung paano sila kumikilos kapag wala ang mga may-ari. Gusto kong makita mo kung anong klaseng kultura meron sa loob ng branch." Tumango si Roman. Sa unang pagkakataon, hindi bilang CEO, kundi bilang ama.
Nakita niya kung gaano kabuo ang loob ng kanyang anak. At sa gabing iyon, isang tahimik na plano ang nabuo. Hindi para maghiganti, kundi para ibalik ang dignidad sa mga empleyadong matagal nang nananahimik sa ilalim ng maling pamumuno. Isang Lunes ng umaga, tila ordinaryong araw sa branch office ng Garcia Tech. Nasa usual na posisyon si Manager Dario. Nakaupo sa kanyang mesa, kape sa kamay, may kausap sa telepono, at panakanakang pasigaw kung mag-utos. Sa kabilang dulo ng opisina, abala rin sa trabaho si Lucas. Hindi alintana ang malamig na tingin ng iba. Biglang pumasok sa opisina ang isang matikas na lalaki na may kasamang 2 executive assistant. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo at slacks, ngunit halatang may otoridad sa bawat hakbang. Ang mga empleyado ay napatingin at unti-unting napatayo. Ilan sa kanila ay napabulong. Si Mr. Garcia yan, yung CEO. Hindi agad napansin ni Dario na padating ang kanilang CEO. Abala pa rin siya sa pakikipag-usap sa isang department head. Pero nang mapansin niya ang katahimikan sa opisina at ang panay pagyuko ng mga tao, lumingon siya at natigilan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dario nang makitang mismong si Roman Garcia ang nasa harapan niya. Manager Dario. Mahinahong bati ni Roman, pero baka sa tono ang formalidad. Biglaan akong bumisita. Gusto ko lang makita kung kamusta ang daloy ng trabaho rito sa branch nyo. Napilitang ngumiti si Dario. Sir, welcome po. Pasensya na po't hindi namin kayo nasalubong. Kung sinabi nyo lang pong darating kayo. Hindi ko na sinabing darating ako. Putol na Roman. Diretsong tono. Mas gusto kong makita ang tunay na kalagayan sa opisina kapag hindi inaasahan. Tahimik ang buong opisina. Wala ni isa ang gumalaw. Lahat ay nakamasid. Lahat ay nagtataka kung ano ang dahilan ng biglaan at personal na pagbisita ng mismong CEO. Ngunit si Lucas, kalma lang sa kanyang kinauupuan. Tahimik na pinagmamasdan ng buong eksena. Ang sandaling hinihintay niya ay nagsimula na. Ang mga empleyado ay nanatiling tahimik habang si Mr. Roman Garcia ay naglalakad-lakad na dahan-dahan sa paligid ng opisina. Tila sinusuri niya ang bawat mesa, bawat muka, bawat detalye. Ramdam ng lahat ang bigat ng presensya ng CEO. Wala ni isa ang naglakas loob magsalita. Kahit si Dario, na kanina lamang ay matapang at mayabang, ngayon parang batang hindi alam ang gagawin. Habang iniikot ni Roman ang opisina, tumigil siya sa mesa ni Lucas. Nakita niyang maayos ang workspace, organisado ang files, may disiplina sa bawat kilos ng binata. Magandang umaga, iho. Wika ng CEO. Anong pangalan mo ulit? Tanong niya ng malakas, sapat para marinig ng buong opisina. Tumayo si Lucas, magalang na tumingin sa kanyang ama. Lucas po, sir. OJT mula sa main office. Saglit na katahimikan ang sumunod bago muling nagsalita si Roman. Ngayon ay mas seryoso ang tinig. Lucas Roman Garcia. Anak ko. Parang pinagsaka ng bomba ang buong opisina. Halos sabay-sabay ang reaksyon ng lahat. May nabitawan ng hawak. May napatayo sa gulat at si Manager Dario ay halos hindi makapaniwala. Anak niyo po? Pautal na sabi ni Dario. Hindi makatingin ng diretsyo. Nanlalamig ang kanyang palad. Tila nawala ng boses. Tumango si Roman. Oo, ilang araw na niyang tinitiis ang trato mo sa kanya. Binuhusan mo ng kape. Minura mo. Pinagtabuyan mo. Sa harap ng mga empleyado. Tumingin siya sa paligid. At kayo, halos lahat nakita ninyo. Wala ni isang nagsalita. Napayuko ang karamihan. Walang makatingin sa ama't anak. Lumapit si Lucas kay Dario. Sir, hindi ko po sinabi kung sino ako. Hindi dahil gusto kong lokohin kayo, kundi dahil gusto kong malaman kung paano nyo tratuhin ang mga taong hindi kilala. At ngayon alam ko na. Hindi kailangan ng paninigaw, ng drama, o ng pagbanta. Ang bigat ng katahimikan at katotohanan ay sapat na.
At sa sandaling iyon, alam ni Dario, wala na siyang ligtas. Nanatiling tikom ang bibig ni Manager Dario habang pinapakinggan ang bawat salita ni Mr. Garcia. Pilit niyang iniwasan ang tingin ni Lucas, ngunit huli na ang lahat. Hindi na niya maitatanggi ang mga ginawa niya, lalo't may ilang empleyado na ring unti-unting lumalapit. Tila may lakas na ng loob ngayong alam na nila kung sino ang kaharap nila. "Sir," mahinang wika ni Trina, ang junior accountant na ilang gabing hindi mapakali sa konsensya. "Ako po, may video po ako ng insidenteng nangyari. Hindi ko po intensyong sirain ng kahit sino, pero gusto ko lang po sanang marinig nyo rin ang totoo." Inabot niya ang cellphone kay Roman. Ilan pang empleyado ang lumapit. Nagsimulang magkwento ng sariling karanasan, paninigaw, pagmumura, pambabastos at pananakot. Tahimik na pinanood ni Mr. Garcia ang video. Ilang sandali pa, nilapitan niya si Dario. "May karapatan kang ipaliwanag ang sarili mo, pero hindi dito." Malamig niyang sabi, "Effective today, I'm relieving you of your duties as branch manager. HR will process your termination." Halos matumba si Dario sa kinatatayuan. "Sir, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataon." Ngunit itinaas ni Roman ang kamay. "Pinagkatiwalaan kita, pero hindi mo ginamit ang posisyon mo para maglingkod, kundi para manakot. Matagal nang dapat natapos to." Dinala ng 2 security personnel si Dario palabas ng opisina. Tahimik ang lahat, pero baka sa mga mata ng mga empleyado ang kakaibang ginhawa. Parang nabunutan ng tinik ang buong lugar. Isa-isa silang lumapit kay Lucas. Ngayon ay may halong hiya, paggalang at pasasalamat. "Hindi ko inaasahan," wika ng isang senior staff, "na anak pala kayo ng CEO. Pero higit doon, saludo ako sa ugali nyo. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay marunong magpakumbaba. Salamat po at dumating kayo." Ngumiti si Lucas, hindi bilang anak ng CEO, kundi bilang kapwa manggagawa. "Salamat din po, pero sana hindi niyo ako igalang dahil sa apelyido ko. Mas gugustuhin kong igalang tayo lahat dahil sa pagiging tao natin." Makalipas ang ilang araw, tila bagong mukha na ang branch office ng Garcia Tech. Mas magaan ang pakikitungo ng mga empleyado sa isa't isa. Mas maayos ang koordinasyon at unti-unti na rin bumabalik ang tiwala sa pamunuan. Sa kabila ng gulong na ganap, nagdala ito ng mahalagang aral para sa lahat. Walang puwang ang takot sa isang lugar na dapat ay may dignidad at pagkakapantay-pantay. Hindi na bumalik si Dario. Isang bagong interim manager ang ipinadala ng main office, at sa unang pulong pa lang ay agad niyang sinabi, "Hindi ko kailangan ng papuri, pero kailangan ko ng katapatan. Kung may mali, sabihin nyo. Kung may hindi tama, tama natin. Narito ko para makinig." Marami sa mga empleyado ang napangiti, parang bagong simula. Samantala, si Lucas ay patuloy pa ring nagtatrabaho sa branch bilang OJT. Kahit pakilala na siya ng lahat, hindi nagbago ang kilos niya. Naglilinis ng desk, tumutulong sa filing, at nakikipagkwentuhan sa mga janitor at messenger tuwing break time. Marami ang humanga sa kanyang kababaang loob. Marami ring nagsabi, "Kung ganyan lahat ng anak ng may-ari, hindi kami matatakot sa taas." Isang hapon, bago matapos ang programa ng OJT, muling bumisita si Mr. Roman Garcia. Sa harap ng buong branch, nagbigay siya ng mensahe. "Hindi lang si Lucas ang natuto sa karansang ito. Ako rin, bilang ama at bilang CEO. Minsan, sa dami ng abalang kinakaharap sa taas, nakakalimutan naming silipin ang tunay na lagay ng mga tao sa ibaba. Pero simula ngayon, bababa kami hindi lang para tingnan, kundi para makinig." Tumayo si Lucas sa tabi ng kanyang ama. "Wala po akong balak ipakita kung gaano kataas ang posisyon namin sa kumpanya. Ang gusto ko lang, ipakita kung gaano kababa ang loob naming makinig sa bawat isa sa inyo. Sana, sa pagkakataong ito, maging kumpanya tayo, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa malasakit." Nagpalakpakan ang lahat, hindi dahil sa takot, kundi sa pag-asa.
At sa araw na iyon, nabuo ang panibagong kultura sa loob ng Garcia Tech, isang kumpanyang pinamumunuan ng respeto at hindi ng ranggo. Ang kwento ni Lucas ay paalala na ang tunay na karakter ng isang tao ay hindi masusukat sa apelyido, posisyon o yaman, kundi sa kababaang loob, pagtitiis at paninindigan sa tama. Sa kabila ng pambabastos at panghusga, pinili niyang manahimik at magpakumbaba, hindi upang magpatalo, kundi upang ipakita na may ibang paraan ng paikibaka at tahimik na dignidad. Ipinapaalala rin ng istoryang ito na ang kapangyarihan ay hindi dapat ginagamit upang apihin ang iba. Ang leader na tunay na may malasakit ay marunong makinig, bumaba sa antas ng kanyang mga tao at ituwid ang mali. Sa huli, ang respeto ay hindi inaangkin. Ito ay ipinagkakaloob sa mga taong marunong magpakatao.